ang pinakamalaki at nagngangalit na apoy na nagwasak sa ilang bahagi ng Los Angeles ay lumihis ng direksyon. Bago na naman itong banta at nagdulot ito ng karagdagang mga utos ng paglilikas at nagbigay ng bagong hamon sa pagod ng mga bumbero. Wildfire survivors nag-aalala kung kaya ba ng insurance companies ang mga gastos sa muling pagtatayo ng kanilang mga bahay na sabay-sabay na sunog na sumiklab sa mga komunidad ng Los Angeles County mula Martes ay pumatay ng hindi bababa sa 11 tao at sinira o winasak ng sunog na ito ang 10,000 na estruktura. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi kapag nakapag-imbestiga na ang mga bumbero sa iba't ibang kabahayan. Iniulat ng Los Angeles Times ang malalakas na hangin ng Santa Ana na nagpagalaw sa apoy ay humupa na noong Biyernes ng gabi. Ngunit ang Palisades Fire sa kanlurang bahagi ng lungsod ay patungo sa bagong direksyon na nag-udyok ng isa pang utos ng paglikas habang papalapit ito sa Brentwood na kapitbahayan at papalapit na rin sa mga foothills ng San Fernando Valley. Sinabi ni LA Fire Department Captain Eric Scott na ang sunog sa Palisades ay nagkaroon ng bagong pagsiklab sa silangang bahagi at patuloy na kumikilos patungong Hilagang Silangan. Ito ang pinakamapaminsalang sunog sa kasaysayan ng Los Angeles. Winasak ng nagangalit na apoy ang buong mga kalye. Lahat ng tahanan at ari-arian ng mga tao ay naging abo. Pero bago pa nangyari ang pinakabagong pagsiklab, ayon sa mga bumbero na may progreso naman sa pagpigil sa Palisades Fire at Eaton Fire sa foothills sa silangan ng Metropolis matapos itong sumiklab ng walang kontrol sa loob ng ilang araw. Ayon sa ahensyang Cal Fire, noong Biyernes ng gabi, ang Palisades Fire ay 8% na nakukontrol at ang Eaton Fire naman ay 3%. Kung ikukumbine po natin mga kaibigan, ang Palisades Fire at Eaton Fire, ang dalawang malalaking sunog na ito ay sumira ng 14,100 hectares. Gabi pala kalaki ang nalamon ng apoy. Ayon kay Los Angeles County Sheriff Robert Luna, tinatayang 153,000 katao ang nananatiling nasa ilalim ng mga utos ng paglikas at isa pang 166,800 ang nahaharap sa mga babala ng paglikas na may curfew sa lahat ng mga evacuation zones. Ang 7 kalapit na estado at ang pamahalaang federal at Canada ay nagpadala ng tulong sa California. We have national and international firefighters. Mexico, Canada, all of our surrounding states are here right now fighting this fire. Pinatibay ang mga aerial team na nagbubuhos ng tubig at fire retardant sa mga nagliliyab na burol at mga crew sa lupa na umaatake sa mga linya ng apoy gamit ang hand tools at hose. Sinabi ng National Weather Service na ang mga kondisyon sa lugar ng Los Angeles ay gaganda sa katapusan ng linggo, na ang mga tuloy-tuloy na hangin ay babagal sa humigit kumulang 20 miles per hour na may mga bugso mula 35 miles per hour hanggang 50 miles per hour. Ang ganitong hangin na hindi gaanong malakas ay makakatulong na sa mga bumbero. Pero sinabi ng Cal Fire na may posibilidad na muling lalakas ang hangin ngayong Martes. Idiniklara ng mga opisyal ang isang pampublikong health emergency dahil sa makapal at nakalalasong usok. Nagulat na lang ang mga residente ng Pacific Palisades sa kanilang pagbalik sa kanilang mga lugar dahil ang mga brick chimney na lang ang nakatayo. Halos lahat ay pulbos na at ang mga sasakyan ay sira na at puno pa rin ng usok ang kanilang lugar. Noong Biyernes ng umaga, daan-daang tao ang dumagsa sa isang paradahan malapit sa Rose Bowl Stadium sa Pasadena para sa mga donasyong damit, lampin at bottled water. May ilang tao na gustong bumalik sa kanilang tahanan upang makita kung may maiayos pa. Ngunit pinigilan sila ng mga opisyal dahil sa mga safety concerns. Maraming residente ng Altadena ang nagsabi na nag-aalala sila na ang mga yaman ng gobyerno ay mapupunta sa mas mayayamang lugar at na ang mga insurers ay baka hindi bigyan ng sapat na halaga. Alam naman po nating lahat na kung sino pa yung mga taong sikat at kilala, sila pa yung nakakuha ng atensyon ng mundo, lalo na sa lugar ng Malibu. Maraming celebrity ang nakatira doon. Pero paano naman kaya ang hilaga ng Los Angeles, ang Altadena, isang komunidad na may iba't ibang lahi at antas ng ekonomiya? Maraming residente sa Altadena ang nag-aalala na baka ang mga yaman ng gobyerno ay mapupunta lang sa mga kilalang lugar na paborito ng mga A-lister, habang ang mga insurance company ay maaaring hindi bigyan ng sapat na halaga ang mga hindi gaanong mayayamang sambahayan
na walang kakayahang ipaglaban ang kanilang mga claim sa sunog. Katulad lang din naman ito sa bansa natin. Hindi mo makukuha ang eksaktong halaga ng nasunog mong bahay, pero kung ibibigay man nila ang saktong halaga, kailangan mo pa talagang ipaglaban. Pero paano naman kung wala kang pera? Konting ayuda lang ang matatanggap mo, di ba? Ang mga komunidad tulad ng Altadena ay malamang na mas maghihirap sa pinansyal kaysa sa mga mayayamang suburb dahil maraming residente ang walang sapat na yaman o karanasan upang mag-navigate sa mga komplikadong sistemang burokratiko. Hindi rin maiiwasan na hindi patas ang bigayan. Sigurado ako na may mga tao na hindi makakakuha ng saktong halaga at may ilang tao na makakuha ng higit pa sa talagang kailangan nila. Pero may reaksyon naman ang mga home insurance company patungkol sa isyong ito. Ang State Farm, Nationwide, Allstate, Mercury, Liberty Mutual and Farmers, sinasabi nilang nakikipagtulungan sila sa mga policy holder upang tulungan silang maghain ng mga claim. Pero yun nga lang, hindi nila na-mention ang Altadena. Kaya sobrang sumama ang loob ng mga residente sa Altadena. Mas lalong nasaktan sila dahil hindi sila nakakita ng mga bumbero sa kanilang lugar sa madaling araw ng Miyerkules nang tumakas sila mula sa mga apoy na sumiklab sa kanilang komunidad. Sumama ang kanilang loob at iniisip nila na hindi prioridad ang kanilang lugar. Wala pa namang sagot ang Los Angeles County Fire Department patungkol sa sinabi ng mga residente sa Altadena. Bukod sa mga nawalan ng tahanan, 10,000 ang nanatiling walang kuryente at milyon-milyong tao ang nalantad sa masamang kalidad ng hangin, habang ang mga apoy ay nagdala ng mga bakas ng mga metal, plastic at iba pang mga sintetikong materyales. Speaking of masamang kalidad na hangin, ano ang nasa usok ng wildfire? Mas nakakalason kaysa sa normal na polusyon sa hangin. Hindi lang naman kasi ang mga halaman at puno ang nasusunog, kundi pati na rin ang mga sasakyan at mga gusali, kasama na dito ang kanilang mga nilalaman. Nasusunog rin ang soil particles at mga biological material. Ang usok mula sa wildfire ay madalas na naglalaman ng mga bakas ng chemical, metal, plastic at iba pang sintetikong material. Ayon kay Kent Pinkerton, sa mga eksperimento sa laboratorio, ang isang tiyak na dami ng usok mula sa wildfire ay nagdudulot ng mas maraming pamamaga o inflammation at pinsala sa tissue kaysa sa parehong dami ng polusyon sa hangin. Ang taong makakalanghap ng usok mula sa wildfire ay maaaring magka-heart attack, stroke at cardiac arrest. Maaapektuhan din ang respiratory system at hihina ang immune defenses. Maaari ring mangangati ang mata at magkaroon ng problema sa balat. Tinataya ng private forecaster AccuWeather ang pinsala at pagkalugi sa ekonomiya sa pagitan ng $135 billion hanggang $150 billion na nagbabadya ng mahirap na pagbangon at pagtaas ng gastos sa homeowners insurance. Idiniklara ni Pangulong Joe Biden ang mga sunog bilang isang malaking sakuna at sinabi na ang gobyerno ng US ay magbabayad ng 100% ng gastos sa pagbangon sa susunod na 6 na buwan.